Dahil nga po mga idol sa pagkapanalo ng Golden State Warriors kahapon laban sa Milwaukee Bucks na solo ulit nila ang ika-6 na pwesto sa kasalukuyang record na 40 wins, 29 losses. Pero hindi na naman ibig sabihin na ligtas na sila sa kanilang sitwasyon dahil may ibang teams nga ang planong agawin ito kagaya ng number 7 na Minnesota Timberwolves na meron nga pong 0.5 games na pagitan sa dalawa. Mayroon rin nga itong napakadaling schedule bago matapos ang regular season kaya kailangan nga po nilang mag-ingat. Bukod sa Timberwolves, humahabol rin sa kanila ang Los Angeles Clippers na nagkaroon ng napakagandang panalo laban sa Cavaliers. Meron lang naman nga pong 1 game na kalamangan ng Golden State sa kanila kaya hindi ito mahihirapan na umabante. Ang dalawang nabanggit nga pong teams kanina ang hadlang para makadiretso ang Golden State sa playoffs. Kaya every game counts para sa kanilang team at isang pagkakamali lamang siguradong babagsak sa play-in tournament ang kanilang lalagyan sa pagtatapos ng regular season. Samantala, kinumpirma ni Coach JJ Redick na hindi pa rin makakapaglaro si LeBron James ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Mawawala pa rin nga ito ng 1 linggo para mag-recover sa kanyang injury. Pero ibinulgar nga ng kasalukuyang sumasama na si LeBron James sa mga ginagawang practice nito sadyang hindi lamang siya nagpa-participate sa mga contact practice. Ayon sa naging balita ni Shams Charania ng ESPN, hindi na rin naman magtatagal, babalik na si LeBron James sa lineup. Wala nga itong nararamdaman pang sakit, hindi lamang nila ito pinapaglaro para maging fully healthy, talaga once na maglaro siya ito sa team. At ang pinakamalapit na posibleng pagbabalik ni LeBron ay sa March 25 sa magiging rematch ng Orlando Magic, which is ito ang unang game sa kanilang darating na 4-game road trip sa pagtatapos ng Marso. Sa kabilang banda, though wala nga pong masyadong nakapansin sa ginawa ni Draymond Green sa panalo ng Golden State sa Milwaukee Bucks, may ilan pa rin naman nga pong mga fans ang pumuri sa naging performance nito sa depensa. Kahit man umabot lamang sa 3 points, 10 rebounds, 4 assists ang stats nito, mas malaki nga dyan ang overall nitong impact sa team. Sa katunayan, siya nga ang mismong dahilan bakit sobrang nag-struggle si Giannis Antetokounmpo. Kitang-kita kung gaano pinahinto ni Draymond Green na nagkaroon lamang ng 5 out of 16 shooting sa field goal. Nagkaroon rin naman si Giannis ng 0 out of 6 sa tuwing binabantayan ito ni Green. Kaya literal, kinawawa at ginawang bata si Giannis sa loob ng court dahil sa kanyang presensya pa lang hindi ito makagalaw ng maayos. At kasabay ng pagkakaroon ng magandang performance ni Draymond Green, hindi na naman ito napigilan ng sarili na magyabang matapos nitong sabihin sa interview na gusto nga po niyang makuha ang kanyang pangalawang Defensive Player of the Year. Ngayon, wala na ngang kompetisyon si Wembanyama, siguradong meron siyang malaking tsansang makuha ito ngayong taon.